Hello everyone, good afternoon. Glory be to God. Hallelujah. Maiksi lang yung buhay ng tao dito sa mundo. Maaring ngayon, masaya ka. Ngayon, masagana ka. Kasama mo lahat ng iyong pamilya. Nagkakasayahan kayo. Pero hindi nyo alam, isa sa inyo, o maaring ikaw, ay mawala. Okay? Pero, kung mawala man ang isa sa inyo, o ang buhay mo, hindi mo dapat ito katakutan o maging kabighatian sa iyo kung mawala man ang iyong buhay o buhay ng iyong pamilya. Dapat kang magalak. Magalak ka kung ikaw ay mamamatay na may Kristo sa buhay mo. Na tinanggap mo ang Diyos bilang iyong tagapagligtas. So, kahit mamatay ka o yung isa sa pamilya mo ay hindi malungkot dahil makikita nyo na ang kaharian ng Diyos sa langit. Pero, kung ikaw at ang pamilya mo ay walang kinikilalang Diyos at hindi tinanggap ang Diyos bilang kanilang tagapagligtas, ay sigurado talaga mapupunta sa impyerno. At hindi ito haka-haka at hindi ito sabi-sabi dahil ito ay totoo at ang Bible ay totoo dahil ito ang salita ng Diyos. Hindi ka masasalba ng relihiyon mo, ng mabuti mong gawa at ng tradisyon mo. Walang makakasalba sa kaluluwa mo kundi ang Diyos lang. Si Jesus Christ lang. Wala nang iba. Kung mapapakinggan mo man ito, sana mabuksan ang iyong isip. Dahil kung ano ang meron ka ngayon, pamilya mo o kahit ano pa man, hindi yan mananatili sa iyo magpakailanman. Mawawala yan. Pamilya, asawa, kabuhayan, business, mawawala lahat yan. Panandalian lang yan na meron ka. Pero ang tanong, pag namatay ka, saan ba mapupunta ang kaluluwa mo? Kasi, karamihan sa atin, iniisip lang ang mga bagay dito sa lupa. Pero hindi nila iniisip ang kanilang kaluluwa. Saan ba mapupunta? Sandali lang ang buhay mo dito. Pero ang pangalawang buhay, forever life. So imagine, kung namatay kang walang Kristo sa buhay mo at hindi mo siya tinanggap, sa impyerno ang punta mo. Doon, walang exit. Forever ka lang namang papahirapan sa apoy at ng mga uod. Walang katapusan kahirapan. Walang katapusang paghihirap, pagdudusa sa impyerno. Kasi oras na mapunta ka doon, wala na. Wala nang pag-asa. Kahit umiyak ka pa. Wala nang pag-asa. Kaya ngayon, today is the day of salvation kasi buhay ka pa ngayon. Kasi hindi mo alam bukas, wala ka na. Ang guarantee mo ay ang Diyos. Dahil ang bukas ay walang guarantee. Pero ang guarantee sa Diyos
ay sigurado. Pero dahil mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pinipilit na tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Hindi ka niya pinipilit. Nirerespeto ka niya at minamahal ka niya. Kasi binigyan ka ng free will na mamili kung anong gusto mo sa buhay. Gusto mo bang sumunod sa Kanya at mapabilang sa kaharian ng langit, o gusto mong sumunod sa makamundo kay Satanas na full of distraction at kabighatian? Ikaw ang bahala. Pero sa desisyon mo na yan, wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo lang. Lagi mong tatandaan na ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan sa iyo. Kahit masakit sa kalooban niya na hindi mo siya pinili, na tinanggihan mo ang kanyang binibigay na kaligtasan sa iyo, wala siyang magawa kasi nga mahal ka niya. Ayaw kanyang pilitin. Kaya wag mo siyang sisisihin sa panahon na pumunta ka sa impyerno. Dahil pinili mo yan, hindi yan pinili ng Diyos para sa iyo. Dahil sabi nga sa Jeremiah 31:3 that I have loved you with everlasting life. So meaning, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hanggan. Tinatanggap niya tayo kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay hindi sumusunod sa Kanya, kahit pinipili natin yung sariling kagustuhan natin instead na yung kagustuhan ng Diyos. Wala tayong pakialam. Kasi importante lang yung sarili natin. Masyado tayong ma-pride. So, sana ay mabuksan ang iyong pangunawa at gabayan ka ng Diyos na ngayon din ay malaman mo na ang Diyos lang ang tanging makakapagligtas sa iyo sa apoy ng impyerno, dahil gusto niya kasama ka niya sa langit. Okay? Thank you and God bless you.